Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ito pag-usapan natin, no? Ito nga po nga si VP Sara Duterte ay natagpuan pong nananaginip ng gising or in short, nangangarap ng gising. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, palagi nating hiling, 1 view, 1 like po sana sa ating video. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel, sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. At ito na nga ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. VP Sara Duterte, mainit na mainit po dahil natagpuang nananaginip o nangangarap ng gising. Okay, so bakit nga po nangangarap ng gising etong si VP Sara Duterte? Dahil, ito po, ayan, ang VP Sara Duterte. Handang-handa na raw po siyang maging Pangulo ng Pilipinas. Kayo po ba handa na para sa pagiging Pangulo o para dito kay VP Sara Duterte na maging Pangulo ng Pilipinas? Handa na po ba kayo mga kababayan, no, na ito nga si VP Sara Duterte ang maging Pangulo ng ating bansa? Ito matindi mga kababayan. Parang inamin na rin po talaga mismo na itong si VP Sara Duterte, no, na siya ay atat na. At marami po sa ating mga kababayan ang nagpahayag ng kanilang saloobin at marami po sa ating nabasang komento nagagalit po dito kay VP Sara. 'Di ba? So ito po sabi dito sa balita, there is no question about my readiness, sabi po ni VP Sara. No? Malinaw umano kay Vice President Sara Duterte ang nakasaad sa konstitusyon ng Pilipinas na mandato ng pangalawang Pangulo na siya ang papalit kung sakaling mategi, magkaroon ng permanent disability, matanggal o mag-resign sa katungkulan ang Pangulo. Ito na nga ba yung sinasabi natin mga kababayan Kaya nga po gigil na gigil silang tanggalin ang ating Pangulong Bongbong Marcos o puwersahing mag-resign ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So parang inamin na rin nila, no mga kababayan. Sabi niya dito, tumakbo ako bilang Vice President, ipinresent ako sa inyo yung sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. First in line ka naman talaga sa succession Ang problema dyan mga babayan, hindi naman siya nagtatrabaho na maayos. Bueno ngayon kung first in line to succession ka, no? Ang importante, Vice President ka, dapat nagtatrabaho ka ng maayos. No? Dapat inaayos mo yung trabaho mo bilang Vice President. Hindi yung tinatrabaho nyong matanggal ang Pangulo o mag-resign ang panawagan ninyo sa Pangulo. Hindi trabaho ng Vice President na siraan ng ating Pangulo. O ito, panoorin natin mga babayan. Marami pa tayong ilalabas dito mamaya. Tuloy natin to. Of course. There is no question about my readiness. I presented myself to you when I was... wala daw question sa kanyang pagiging ready mga kababayan. Ready naman talaga sila Katunayan nga yan, no? Atat na nga sila naiupo itong si Vice President. No? Naiupo sa pwesto itong si Sara Duterte. Ready na nga No, doon nga nakaraang rally, peace rally ng iglesia, natagpuan siyang nakabarong na As in, ready na nga siya. Diba, mga babayan? No doubt, talagang ready na siya.
Oh. Of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for vice president. Oh. With the understanding that I am the first in line in succession. Yun naman talaga yun eh. So, anong problema dun? Kaya ba pinipilit ninyo, no, na pababain na ang Pangulo? O pinipilit ninyo tanggalin ang Pangulo dahil alam mong ikaw ang next in line? No, alam nyo, nakikita ko kasi dito, kung sakaling siya ang uupo, mga kababayan, bilang mga Pangulo ng Pilipinas, marami pong magbabago. No, totoo po yan. Marami pong magbabago. Unang-una, makakauwi po ang dating Pangulong Duterte. Pangalawa, makakauwi na rin si Saldico. Pangatlo, makakauwi na rin si Harry Roque. Diba? At pang-apat, sigurado tayo, mga kababayan, no, na magkakagulo sa Pilipinas. Sigurado tayo dyan, mga babayan. Maraming mangyayaring hindi maganda pag etong si Sara Duterte ang maging Pangulo. Tuloy natin. Presenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President. Pinesenta ko sa inyo yon, ang sarili ko, at alam ko na first in line ako sa succession. Walang ano doon, walang question doon. Alam natin na siya ang first in line sa succession, mga babayan. Diba? At alam din yan ng mga supporters ng mga DDS. At dahil sa pangarap nga nila na maiupo na itong si Sara Duterte, kaliwat kanan po yung kanilang ginagawang propaganda laban sa ating Pangulo. Kung matatandaan ninyo, yung laban po ng ating Pangulo o ng ating gobyerno, paglaban sa korupsyon, mga babayan, kanila pong kino-question. Sa paglaban ng ating Pangulo sa korupsyon, pinalalabas pa nila na yung Pangulo natin ang korap. Hindi lang yan. No, nung panahon po ng dating Pangulong Duterte, open na open ang China sa West Philippine Sea. Ngayon, anong ginagawa ng ating gobyerno? Diba? Nilalabanan natin, ipinagtatanggol natin ngayon ang West Philippine Sea. Nagbabantay ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Navy. Hindi makaporma ang China kahit pasabihin natin, no, na wino-water cannon yung mga barko natin, binabangga yung mga barko natin. Pinapakita ng ating gobyerno na handa tayong ipagtanggol ang West Philippine Sea. Nung panahon nila, ano nangyari? Hinayaan nila ang China na magpalabas-pasok dyan. Diba? Kaya nga nabuo yung mga kampo ng China dyan sa West Philippine Sea Diba? Sinong sisisihin natin dyan? No? Pinabayaan nilang mangyari yan. Yan yung mga bagay, mga kababayan, na sinasabi ko na mangyayari pag etong si Sara Duterte ang maging Pangulo ng Pilipinas. No? Mawawala na sa atin ang West Philippine Sea. Baka pati yung mga islang natitira pa sa atin, no? Baka yung Palawan, makuha na rin ng China. Wala nang tanong doon. Kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Yun lang yun. No? Binoto ka ng taong bayan bilang Vice President, hindi bilang Pangulo. Diba? Kaya gawin mo yung trabaho mo bilang Vice President, hindi bilang Vice President na walang ibang ginawa kundi siraan ng ating gobyerno. Ito nga ano sabi dito? Ito ang ayaw naming maging Pangulo. Wala itong gagawing maganda sa bansa. Wala raw gagawing maganda sa bansa itong si Sara Duterte, mga kababayan. Ayan ito ang ayaw namin maging Pangulo. Wala itong gagawing maganda sa bansa. Ito pa. Harapin mo na lang mga kaso nyo. Huwag ka na mangarap. Subok na kayo. Kadiliman lang sinapit ng bansa natin sa inyo.
Mga kurap at mapagsamantala kayo sa pwesto. Pray na lang talaga tayo na makabangon na ang Pilipinas at makulong at managot na lahat ng magnanakaw ng pera ng bayan. Ha? Wag mo na daw ipilit ang ambisyon mo para lang isalba ang pamilya nyo, lalo na ang tatay mo. Paghihiganti lang ang gagawin nyo at lilimasin lalo ang kaban ng bayan. Ramdam mo naman na ayaw ng pagkakataon sa iyo. Puro failed ang ilang beses na attempts nyo. Maawa kayo sa Pilipinas. Kung may natitira ka pang awa. Ito medyo sang-ayon ako dito mga babayan, no? Kasi nga alam na natin, kagaya ng sinasabi ko, no, na isasalba lang nila etong si dating Pangulong Duterte. Diba? Kaya nga gustong-gusto na nilang paalisin ang ating Pangulo, mapalitan ang ating Pangulo. Diba? Yung attempts nila na patalsikin yung Pangulo natin, totoo to. No, na ilang beses na sila nag-fail. Kaya lahat ginagawa na nila ngayon. No? Kawawa ang Pilipinas, sabi dito, ay nako, kawawa ang Pinas pag yan naging presidente. Ma-impeach na sana yan bago mag-ambisyong maging presidente. Diba? Ito, real talk to, mga babayan. Isa sa sinasabi ko sa inyong rason, no, ng mga nakaraan pa, no, ang rason, isa sa rason siguro na kung bakit gustong-gusto na nilang patalsikin itong Pangulo natin, mga kababayan, February, pwede na uling i-file yung impeachment kay Sara Duterte. At February, sigurado magkakaproblema. No? Kaya nga pilit na pilit nilang patalsikin yung Pangulo eh. Pilit na pilit nilang siraan yung Pangulo. Diba? Para magalit yung taong bayan. Pilit na pilit nilang ginagapang yung AFP at iba't ibang mga senador, mga politiko para bumaliktad sa ating Pangulo. Diba mga babayan? Ang sinasabi ko dito, nakitang-kita yung totoong motibo nila. Kitang-kita kung bakit gusto nilang patalsikin ng Pangulo. Dahil nga ang next into succession ay etong si Sara Duterte na gustong-gusto nilang iupo. Sa kanya na mismo nang galing. Diba? Lahat sa kanya na mismo nang galing. No, parang inamin na rin niya mga kababayan. No, kung babalikan natin tong video na to, parang inamin na rin niya. No, na gustong-gusto na niyang patalsikin ng Pangulo at gustong-gusto na niyang maupo sa pwesto. Of course, there is no question about my readiness. I presented myself to you when I was a candidate for Vice President. With the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa inyo, tumakbo ako bilang Vice President, pinresenta ko sa inyo yon, ang sarili ko, at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong dun kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun. Nung ako ay tumakbo at binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Okay, so ito nakasulat dito kung saan galing tong interview na to. Argil Relator, Davao City. Diba? So ano yung na-expect mo? Diba? Ano masasabi po ninyo dyan mga babayan? No? I-comment sa ibaba ang mga opinion na ating niyang pag-usapan. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload at muli inimbitahan ko po kayo, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.